kapatid, ay dadako na po tayo sa ating mensahe po mula sa Panginoon. At iwan po muna natin for the meantime ang 1 Peter. At pumasok na po ang buwan ng Oktubre. At ang ating pong topic po for this month of October is may kaugnayan po sa ating magiging theme para po sa anniversary sa November po ng ating church. So this is about evangelism. But first, sa part po ng isang ebanghilista o ng isang tagapaghatid ng mabuting balita. Samahan po ninyo ako sa Romans chapter 1, verses 14 to 16. Romans chapter 1, verses 14 to 16. So, ito po ay kilala po sa tinatawag na 3 I ams ni Apostle Paul. Pero titingnan po natin kung ano pong implikasyon ng mga statement po na ito ni Apostle Paul para po sa isang tagapaghatid o tagapagbahagi ng ebanghelyo ng Panginoon. Okay, tayo po ay magsitayo mga kapatid para po sa pagbasa. Romans chapter 1 verses 14 to 16. I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So, for my part, I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito. At patuloy po kaming lumalapit sa iyo. Humingi po kami ng kaliwanagan sa tulong po ng Santong Espiritu sa ihahayag po niyong salita. Patuloy po kaming lumapit ng may kababaan at masunuring puso, sapagkat ang puso ng isang iniligtas ay pusong handang maglingkod, pusong handang magpagamit para po sa Great Commission. At ito po ay ang ministeryong tawag po ninyo, hindi lamang para sa mga lingkod na nangunguna sa gawain, kundi para sa bawat isa. Kaya Ama, pagpalain niyo po ang sandali na kayo po'y maghahatid ng iyong mensahe. Ang inyong pong lingkod ay itago niyo lamang sa likod ng inyong pong kabanalan. Ikaw lamang ang may taas sa kapahayagang ito, Panginoon. Salamat po muli, pinupuri ka namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Ang kaligtasan, mga kapatid, so as what I've said kanina po, ang kaligtasan po ay hindi lamang sa panahon po na ating narinig ang mensahe ng kaligtasan. So hindi po ibig sabihin that the reality ng kaligtasan ay nung panahon lamang na tayo po ay nakapakinig ng mabuting balita. But instead, ito po ang umpisa ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Instead, ito po ang umpisa ng ating paghakbang para po sa ating Diyos, sapagkat ang panawagan po ng mabuting balita ay hindi lamang kinalangin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, kundi siya'y ating paglingkuran bilang Panginoon. Kaya nga siya natin tinanggap bilang Panginoon at hindi lamang tagapagligtas. So nandun po ang ating pagtatalaga sa Kanya na siya ang maging Panginoon natin at tayo po ay maging Kanyang alipin o Kanyang lingkod. That's why dito po sa aklat ng Roma, so we know that the book of Romans is from Apostle Paul. At sa sulat po na ito ni Apostol Pablo, makikita po natin kung gaano po siya ka-jubilant sa kaligtasan na meron po siya at gaano din po siya ka-jubilant sa mensaheng gusto niyang ibahagi. Sa mensaheng gusto niyang iparating. Hindi lamang sa isang grupo ng mga tao, hindi lamang sa isang bayan, hindi lamang sa isang probinsya, hindi lamang sa isang bansa. Kundi kung maalala po natin, according to our Lord Jesus Christ, sa Kanya pong Great Commission, tayo po ay tinatawag upang maging ebanghilista o tayo po ay maging mga lingkod niya. Hindi lamang para po sa isang lugar lamang, kundi sa buong mundo.
So yun po yung scope ng pagkatawag po sa atin ng Panginoon. And yamang ito po ang scope ng pagkatawag sa atin na kung saan tayo po ay tinatawag upang maging ibanghilista, tayo po ay tinatawag upang maging tagapagbalita o tagapaghatid ng mabuting balita, hindi lamang para sa lugar na ito, kundi sa marami pang mga lugar. Kinakailangan po nating alamin, kinakailangan po nating makita mula sa banal na kasulatan ano ang mahalagang damdamin, ano ang mahalagang katangian ng isang ibanghilista. Ano ho? So, ang ibanghilista po sa Biblia ay hindi lamang meant na siya ho ay pangalanan na ibanghilista. So, we know in Ephesians 4, mababasa po natin, some of them were called as an apostles, some of them were called as prophets, some of them were called as pastors and teachers, and some of them were called as evangelists. So for the work, sabi nga, for the edification of the body. So para sa ikatitibay ng katawan. Kaya po ang katawan ay supposedly ay operative. Kailangan siya po ay buhay. Hindi lang ho siya katawan na buhay pero walang aktibidad. Ano? So kailangan po ang iglesia ay merong aktibidad. So para bang sa katawan ho natin, kailangan po ng ehersisyo. Ano, para maging preparado po ang ating katawan sa mga mabibigat na trabaho. So ganun din po ang gawain ng Diyos. Ganun din po ang church. Kailangan meron po tayong exercise upang ang church ay maging productive, ang church ay edified, ang church is, sabi nga, in Ephesians 5, para maging presentable sa Panginoon ang church. In order for us to be presentable, to be acceptable as a church, as the body of Christ, tayo po ay maglingkod at makibahagi sa ministeryo. At bilang isa ho tayo sa bahagi ng ministeryo, so nandun po yung ating kagustuhan na makiisa sa pagmimisyon o pagbabahagi ng mabuting balita. Amen? Amen. Kaya nandun po yung ating tuwa na kapag ang isang tao po ay nakapakinig ng gospel, talagang hindi lang po basta tuwa, minsan luha. Luha ng kagalakan ang ating nararamdaman kapag nakita po natin ang isang taong uhaw sa salita ng Diyos ay tumanggap sa biyaya ng Panginoon, sa biyaya ng kaligtasan. Di po ba? Kapag tayo po ay napupunta ho sa ibang mga lugar, na naranasan na po natin, hindi lamang po isa o dalawang beses. So, ano yung tuwa na meron po tayo pag nakita ho natin ang sila ho ay nagpapatuloy at dumating po ang time na sila na po ay katuwang na natin sa paglilingkod sa Diyos. Di po ba? Napakaganda hong encouragement po sa atin na maalala po natin from the time na sila po ay unang makapakinig ng mabuting balita at ngayon, kasama na natin sa paglilingkod sa Diyos. At patuloy silang ginagamit ng Panginoon para sa atin. Patuloy silang ginagamit ng Panginoon upang tayo ay ma-encourage na magpatuloy sa gawain. Sapagkat kahit matagal na tayo sa gawain, nandun pa rin yung ating vulnerability na manghina, tama rin sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya kailangan po natin ang isa't isa, mga kapatid. Kailangan po natin ang isa't isa. Kaya ang ating pong theme para po sa umagang ito is the spirit of the evangelist. So ano ho ang spirit na meron ang isang ibanghilista? Hindi lang ho ibanghilista na meron siyang karunungan kung papaano po maibahagi ang mabuting balita. So hindi po ang pagiging isang ibanghilista is alam niya ang pasikot-sikot sa gospel. Alam niya ang mga terminolohiya patungkol sa kaligtasan. Alam niya ang kasaysayan patungkol sa kaligtasan. So hindi lang po ito ang saklaw ng pagiging isang ibanghilista. But dito po makikita natin mula po sa ating pong passage, sa pamamagitan po ni Apostol Pablo, kung ano po yung espiritu na dapat kakitaan ang isang ibanghilista. Ano po? So from verse 14, atin pong balikan, ang sinasabi po dito sa verse 14, I am under obligation
both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So first, brothers and sisters, makikita po natin that this calling is a personal calling because Paul himself said, I am under obligation. Not somebody in the church is under obligation. So wag po sanang maging kaisipan natin mga kapatid na ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay para sa iba na kasama natin sa iglesia. Bagamat si Apostol Pablo ay nagpakilala ho dito po sa passage bilang isang apostol, bilang isang lingkod, bilang isang alipin ng ating Panginoong Jesus. But, ano po ang sinabi niya dito sa verse 1? He is set apart for the gospel of God. And sabi nga, hindi lang po ito applied sa mga alagad o mga apostles. We are all set apart for the gospel of God. Each one of us ay set apart for the gospel of God. And since we are set apart for the gospel, we are all under obligation to tell the story of Jesus. Yan po ang ating unang isaisip mga kapatid. Ano po? So ang ating objective is to continue sharing the gospel of grace with the necessary attitudes according to God's calling. To receive salvation makes not only to be a beneficiary of it, but to be a blessing to others. Ang pagiging ligtas ay hindi lamang tayo ay maging beneficiary ho ng kaligtasan, kundi tayo po ay maging pagpapala din sa iba. So may kaugnayan po doon sa ating exhortation po ng Friday ni Pastor Jack doon sa 1 Thessalonians na ang pagbibigay po ay pagpapakita ng ating kagalakat, pasasalamat sa Diyos, at isang paraan na ipinapakita natin ito ay kung paano po tayo naging pagpapala sa iba. At ang isang pinakamahalagang factor na tayo maging pagpapala sa iba ay kung paano natin maibahagi ang kaloob na tinanggap natin mula sa Panginoon. And that is the salvation. That is the gospel. And being the bearer of God's truth makes us as His instrument. Tayo po ay instrumento ng Panginoon. Tayo po ay mga tagapagsalita ng Panginoon. We are all spokespersons of God and His ambassador or ambassadress. Ano ho? Tayo lahat ay kinatawan ng ating Panginoon to share and apply the message, which is the gospel. Kaya po mga kapatid, pag ang topic ko talaga is about gospel, talagang nandun talaga yung force, nandun talaga yung kapangyarihan, na talagang tayo po ay makiisa po dito because ito ho talaga yung reflection ng ating pagiging isang Kristiyano. Dahil kung malamlam ho tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita, maaring malamlam din ang ating pagtingin sa kaligtasan na meron po tayo. And that is the purpose of His calling. This is the purpose of God to us. Okay? In Ephesians chapter 4, we remember on that chapter that ang sabi po doon is, therefore, tayo po'y lumakad worthy of our calling. We should walk worthy of our calling. So paano ba lumakad ayon sa pagkatawag? Kundi ayon sa kung sino po ang tumawag sa atin. Hindi ho kung dahil sabi nga may tumawag sa atin, lalakad ho tayo. Kundi ang paglakad po natin ay ayon sa kalooban ng tumawag. And that is to live according to the gospel. Not only to speak the gospel, but speaking the gospel by applying it sa ating mga buhay. Kaya sabi po doon, with all humility and gentleness, patience, forbearance, preserving the unity of the Spirit in the bond of peace, because we have one Spirit, one Lord, and one Father. So ito po yung appropriation kung paano po natin tinanggap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, wag lang nating isipin na tayo ay lingkod ng Panginoon na taga-upo lamang. Meron bang lingkod na taga-upo? Ay sa Bisaya ho yun. Pero hindi po ibig sabihin na lingkod sa atin
ay umuupo lamang. Kundi ang pagiging lingkod ng Panginoon is always ready, always, sabi nga, nandoon yung kanyang willingness, eagerness, energy to follow Jesus. Enerhiya. Ano ho? Ang demand para po sa atin pagdating sa paglilingkod. Hindi ho tayo, sabi nga, lobat. Kung ang cellphone ho natin, madalas lobat dahil sira na ang baterya. Sana ho, yung ating baterya hindi. Okay? Para po sa ating pagmimisyon or pagbabahagi ng gospel. So, ngayon po titingnan po natin sa verse 14, ang unang point para po dito sa ating passage. Ano po? So, first, the spirit of the evangelist, number 1, he is commissioned to evangelize. So in verse 14 again, I will read, I am under obligation both to Greeks and to barbarians, both to wise and to the foolish. So bagamat this book, ang aklat po na ito, makikita po natin Paul wrote to the Romans, and we know that Roman Christians at Rome, composed of both Jews and Gentiles, sila po kapwa ho nakakilala po sa Panginoon bagamat sila magkaiba ng lahi, ng pinanggalingan. Pero sila po ay iisa kay Kristo. Kaya sabi po ni Paul, I am under obligation both. Okay? Both to the Jews, to the Greeks, and to the barbarians. So, pag tinignan po natin yung salitang under obligation, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is we are all duty bound. We're all duty bound to do something for someone. Yan po ang first na bagay po na dapat nating isipin bilang isang niligtas ng Panginoon. Automatically, kumbaga default sa isang Kristiyano na ito ang kanyang maging isip, ito ang kanyang maging kaisipan. Ako ay mayroong dapat gawin para sa iba. I have to do something for people, and that is to tell them, to share them the gospel of salvation. That's why Paul said, I am under obligation. He is duty-bound to do something for someone. Preachers or evangelists are obliged to share the gospel since they are being set apart or they are set apart for it. So nabasa po natin kanina in verse 1, set apart for the gospel. And what gospel? The gospel of God. And the gospel of God, sabi po dito sa ating preceding, in verse 2, which He promised beforehand through His prophets in Holy Scriptures concerning His Son. Okay? Maliwanag po that this gospel, the gospel of God, talks about His Son, our Lord Jesus Christ, who was born of a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with power by the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ our Lord. So, what contains the gospel? There's only one person, and that is Christ. That is the Christ promised in the Old Testament, and He is the Christ who was declared the Son of God, resurrected on the third day, according to the Spirit of holiness. Kaya mga kapatid, maliwanag ba sa atin ang kaligtasan? Maliwanag ba sa atin ang mensahe ng kaligtasan? Kung maliwanag sa atin, maliwanag din para sa atin ang layunin sa likod ng ating kaligtasan. And that is that we are all under obligation to share. Ito po ay isang obligasyon, mga kapatid. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, tayong lahat ay obligado. Tayo po ay indebted na ibahagi ang mensaheng ito. Even though there are times that we do not feel the joy to do sharing, alam niyo po, there are times na hindi po natin may tatatwayan sa atin na may mga pagkakataon na parang
hindi ganun ka ka-jubilant yung ating presentation. Hindi ganun ka-energetic yung ating presentation. Maaaring dahil pagod ang ating lupang katawan, or may mga pagkakataon din na pagdating sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, may mga oras din po na parang ayoko na. Parang gusto ko na uling humiga. Parang gusto ko na uling sabi nga ihinto yung sandali na mag-aral, magbasa, mag-share. But brothers and sisters, we are all under obligation. Tayo po ay nasa ilalim po ng obligasyon na tayo po ay maging instrumento ng Panginoon, whether you like it or not. Okay? Hindi po tayo naglilingkod sa Panginoon dahil gusto lang natin. Tayo naglilingkod sa Panginoon dahil siya ang ating Panginoon. Dahil kung gusto lang nating maglingkod, may pagkakataong ayaw nating maglingkod. Hindi tayo attend. Hindi tayo magbabasa. Hindi tayo mananalangin. Pero since ang iyong pagkakilala sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating Panginoon, since you have a personal relationship with the Lord Jesus Christ, then you do sharing, reading, and studying the Word of God. Kahit ayaw natin. Kahit ang katawan natin ay parang, sabi nga, sumasalungat siya. Di ba? Kaya sabi po dito, we are all under obligation to evangelize, to do everything within the church, within the ministry, because we are all servants of Christ. Hindi po tayo basta lamang naglilingkod, gusto natin. Sabi nga, gusto kong magpastor. Kasi nanener mo na, ay may tinatanggap pa. Ay hindi po, mga kapatid. Hindi po ganun ang calling ng Panginoon. Kundi ang calling ng Panginoon is first and foremost, una kanyang iniligtas. Iniligtas ka ng Panginoon. At sa sukat ng kaligtasang ipinagkaloob niya sa iyo, nandoon naman ang iyong kahandaan na lumakad para sa Kanya at sumunod para sa Kanya. So 1 Corinthians chapter 9. Okay, tingnan po natin sa 1 Corinthians 9:16 to 18. 1 Corinthians 9:16 to 18, for if I preach the gospel, so this is also Apostle Paul, I have nothing to boast of, for I am under compulsion, for woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this voluntarily, I have a reward. But if against my will, I have a stewardship entrusted to me. What then is my reward? That when I preach the gospel, I may offer the gospel without charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Ano pong ibig sabihin ng statement, mga kapatid? Si Paul, kahit there are times na hindi ho niya, sabi nga, bilang isang tao, may pagkakataong parang tikom siya na ibahagi ang mabuting balita. But he said that he is under compulsion. In verse 16. And in verse 18, sabi niya, the reward, yung gantimpala na meron siya, kung kaya't ginagawa niya ang pangangaral. Okay? At yung gantimpalang yon ay kung ano yung kanyang ginagawa. And that is telling the people about the gospel. And that is the stewardship that he had. Sabi nga, he has. At ito din yung stewardship na meron po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay katiwala ng Panginoon, ng kanyang mga mensahe, ng kanyang mga katotohanan. So, ang sabi niya dito sa 17, if I do this voluntarily, I have a reward. But if against my will, I have a stewardship entrusted to me. Okay? Whether he likes, sabi nga, to preach or not, he is still under the compulsion of preaching the gospel. And that is the reward
Ito yung gantimpala niya. Kaya ituring nating may gantimpala ang pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi lang ho basta natin alam ang mabuting balita, ito'y gantimpala dahil sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? So first, he is commissioned to evangelize. And he said in Romans, again, sa atin pong passage, I am under obligation both. So hindi niya sinabing, I am under obligation to some. Okay? But he said, both to Greeks and to barbarians, both to the wise and to the foolish. So ang ibig sabihin mga kapatid, it states that the Lord's commission for us is to share the gospel throughout the world, both educated and uneducated. So, kasi pang ibig sabihin dito ng Greeks, hindi po ito racial. Mga kapatid, hindi po ito racial. In a way na Griego, Hudyo, hindi po. Ang ibig sabihin po ng Greeks po dito is learned. May pinag-aralan. Mga pantas. Mga matatalino. Okay? Kasi ang Greek word na ginamit po dito is, dito po nanggaling yung word na Hellenist. Ang ibig sabihin po ng Hellenist is, sila po ay nag-aral ng Griego. Customs, culture ng Greek. Ng Greece. So yun po yung idea nung ginamit po dito. Kaya sabi dyan, to the Greeks. Ang ibig sabihin po dito ni Paul is sa mga may pinag-aralan. Kaya hindi ibig sabihin na, halimbawa, ang kaharap mo ay educator, ang kaharap mo ay sibilisadong tao, ang kaharap mo ay dekorbata, decorporate attire, mapapahiya ka na mag-share ng gospel. Ikaw ay nakaano lamang. Sabi nga, simpleng kasuotan lamang. So hindi po, huwag tayong ma-intimidate sa kung ano yung appearance ng ating binabahaginan ng mabuting balita. So to both educated and, ano pong sabi dyan? To the barbarians. So barbarians actually is, in a figure of speech, is called onomatopoeia. Ang ibig sabihin is, inuulit. Inuulit yung tunog o yung word. So ibig sabihin ng barbarians is some kind of bar na parang ang dating is unintelligible speech. Pero sa madalit salita pong ibig sabihin yan is those who are uneducated or uncouth people. So pag sinabi nating uncouth is kumbaga sa atin ay walang pinag-aralan. Ano po? Kaya sabi niya, both to the wise and to the foolish. So, ibig sabihin mga kapatid, no matter kung sino po ang taong kaharap natin, kahit taong merong masamang background, kahit taong maraming naabot sa buhay, silang lahat ay kailangang makarinig ng gospel. Silang lahat ay kailangang mabahaginan ng mabuting balita. Kaya po, ang ating prayer is not only, sabi nga sa mga taong malalayo, kundi maging sa mga taong malalapit, sa mga taong nasa mundo ng business, sa mga taong nasa mundo ng edukasyon, sa mga taong nasa mundo ng kung ano pa mang mga profession na kinabibilangan po nila. So ito po yung saklaw ng obligasyon na meron po ang isang ligtas. Ito po yung obligasyon na meron po ang isang ibanghilista. Hindi siya namimili kung sino yung gusto niyang bahaginan ng mabuting balita. Ay, ito, doktor ito. Ito, attorney ito. Ito, engineer.
Okay? So, pipiliin natin based on their profession, pipiliin natin based on their achievements. But what about dun sa mga tao na hindi po pinalad, na maging katulad po ng mga nasa larangan po ng mga iba't ibang profesyon? So, ang sabi po ni Paul, I am under obligation both. Di ba? So, kung ano po yung sitwasyon ng tao, nakikiisa siya. Kung ano po yung kahirapan na meron po yung taong kanya binabahagi na ng mabuting balita, nakikiisa siya. Hindi ho siya nakikialam sa kung anong buhay meron po ang mga taong kanyang binabahaginan. At hindi ho niya dinidiscriminate ang mga taong kanyang binabahaginan. Only tell them what the Bible says. Sinasabi po ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay para sa lahat. So again, I am under obligation both to Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the foolish. Is your duty of sharing the message in the same way as Paul. Yung bang tungkulin natin ngayon bilang alagad, bilang lingkod ng Diyos, ay katulad po ng kay Apostol Pablo. Na hindi tayo tumitingin sa tao, sa kanyang itsura, sa kanyang estado ng buhay, para tayo ho ay magbahagi ng mabuting balita, kundi dahil sa isang makasalanan kagaya nating mga makasalanan. Ganyan ba ang ating pamantayan para sa ating pagbabahagi ng mabuting balita? At ito ang tamang komisyon na meron po sa atin. Ito ho ang tamang pagtawag na meron po tayo. We are all commissioned to evangelize. We are all called to evangelize. Amen? Amen. Brothers and sisters. And next next verse po, verse 15. For so my part, he is not only under obligation, Paul was not only under compulsion to evangelize. He said, I am eager to preach the gospel to you who are in Rome. So ano pong sabi dito ni Paul? I am eager to preach. So number 2 is he is committed to evangelize. Not only he is commissioned, but also committed to evangelize. So what do we mean by the word committed? So titingnan po natin ang ibig sabihin po nung salitang eager here. It comes from the Greek word prothumos, pro, which means before, and thumos, which means passion or zeal. So yun po ang ibig sabihin sa original. It means ready to go, enthusiastically willing, or ready, willing, and able. So this is the word eager. I am eager. I am, sabi nga, on a state of zeal. Talagang nag-aapoy ang aking puso. Nag-aapoy ang aking damdamin upang maibahagi sa inyo ang balita na meron ako, na tinanggap ko mula kay Kristo. Ganyan bang meron po tayo mga kapatid? Ang mabuting balita ba sa atin ay apoy? Apoy pa rin ba ang salita ng Diyos sa atin? Mga kapatid? O baka ibang apoy na ang nagpapainit sa atin. Apoy ng galit. Ano? Apoy ng paninirang puri. O ano pa mang mga kasalanan. Okay. Paul was having the earnest desire and passion to preach the gospel. So tayo po bilang mga ibanghilista at mga iniligtas ay hindi lamang tinawag upang maging dreamers or thinkers ng pagbabahagi ng mabuting balita. Ako'y nanaginip. Ako daw ay napadpad sa isang lugar at nangaral ng mabuting balita. Pero panaginip lang at hindi naging totoo. Hindi po yan ang tawag sa atin. We are called not only to be dreamers and thinkers, or not dreamers or thinkers, but to be doers.
Tayo po'y tinawag upang isagawa po natin kung ano po ang tinatawag ng Panginoon sa atin. Ayon po sa isang comment, mula po sa Simple Christianity, ang sabi po dito, commitment always means excitement. But we need to temper our excitement with knowledge. So commitment, ang sabi dito daw, is excitement. It means excitement. Talagang ang saya-saya. Ang saya-saya pumunta doon, maraming mga tao, etc., etc. But we need to temper our excitement with knowledge. Kasi meron pong ganong klaseng excitement na ang kinauwian po is some kind of religiosity. Pero kailangan ito ho ay tempered with knowledge. Knowledge that Christ is the one, ang Panginoon lang ang nagliligtas. And we are all instruments. Okay? And sabi po dito, because we can become overzealous. Lahat po tayo mayroong tendency na maging overzealous. Sa excitement na meron po tayo. And that knowledge is to feel and sense the excitement of Christian living, a committed heart that is wholly Christ's. So the excitement na dapat nararamdaman natin sa commitment to share the gospel is the excitement to live holy. The excitement to live as a Christian. Not only to share the gospel at wala kang pakialam sa pamumuhay mo bilang isang Kristiyano. That is the true commitment, brothers and sisters. Yan ang tunay na commitment sa ministeryo. Ang iyong kasabikan na mabuhay bilang isang Kristiyano. At ang isang paraan po ay kung paano po tayo makibahagi sa pag-iibanghelyo. Okay? Is the gospel something like fire inside that you cannot endure? Brothers and sisters, is the gospel something like fire in your heart that you cannot endure? Or is this, sabi nga, it's something that you are hesitant, you are afraid, sabi nga, nandun yung takot mo na may bahagi ito sa taong kaharap mo. Sa taong tila baga ay mas marami pang alam kaysa sa iyo. Mga kapatid, so naalala ko po itong kay Jeremiah in chapter 20. Samahan niyo po ako sa Jeremiah 20 verse 7 to verse 11. Jeremiah chapter 20 verse 7 to 11. Okay. Kahit ito po yung Old Testament, but the principle na makikita ko natin is may kaugnayan po dito sa ating second point. Ano po sabi dito ni Jeremiah? Siya po ay nag-complain sa Panginoon. Sabi niya, "O Lord, you have deceived me and I was deceived." Okay, hindi po ito ibig sabihin, dinaya siya ng Panginoon. Kundi ito yung human part ni Jeremiah. Okay? "You have overcome me and prevailed. I have become a laughing stock all day long. Everyone mocks me." Alam niyo po si Jeremiah nung time pong ito, para siyang anak na nagsusumbong sa kanyang ama. Ano sabi niya? "Panginoon, ay ako'y pinagtatawanan eh. Lahat na lang ng aking sabihin, wala silang ibang sinagot kundi puro tawa. Kinukutsa ako. Walang naniniwala sa akin." Yun po yung complaint niya. "For each time I speak, I cry aloud. I proclaim violence and destruction, because for me, the word of the Lord has resulted in reproach and derision all day long. But if I say," verse 9, "I will not remember him, or speak any more in his name, then in my heart it becomes like a burning fire, shut up in my bones, and I am weary of holding it in, and I cannot endure it. Forever the whispering of many terror on every side, denounce him. Yes, let us denounce him.
All my trusted friends watching for my fall say, perhaps he will be deceived, so that we may prevail against him and take our revenge on him. So yung pong kanyang pinapangaralan ay hindi lang basta siya minamak, kundi ang wish pa nila ay may mangyari pong masama dito po kay Jeremiah. But in verse 11 it says, but the Lord is with me like a dread champion. Therefore my persecutors will stumble and not prevail. They will be utterly ashamed because they have failed with an everlasting disgrace that will not be forgotten. Mga kapatid, ganito bang pakiramdam natin? Ganito bang laman ng ating isip habang tayo po ay nangangaral ng salita ng kaligtasan? Since the Lord is with us, kagaya na sinabi ni Jeremiah, we are like a dread champion. Since we are on the Lord's side, tayo na sa panig ng Panginoon. Tayo na sa panig ng kaliwanagan. Tayo na sa panig ng buhay. Tayo na sa panig ng katotohanan. At wala tayong masamang intensyon dun sa taong ating binabahaginan. Kaya sabi ni Paul, I am eager. Hindi ho siya pretensus. Nung sinabi niya ito, I am eager to preach. I am willing. I am enabled by God to preach, to share the gospel. Ito po bang nais natin sa atin, mga kapatid? Na hindi lang ho tayo tinawag ng Diyos at wala tayong response. But also it says we are also committed. We are also called to present ourselves as His instrument to preach, having the earnest desire to present the gospel. Ibahagi natin kung gaano ho, sabi nga, puspos yung ating puso. Kung gaano punong-puno ng galak at tuwa ang ating puso sa katotohanan ito, ganun din po tayo magbabahagi ng mabuting balita. Kaya alam niyo po yung pagsama ko sa Bible study, malaking bagay po yan sa atin. Hindi lang ho yung nakikinig lang tayo sa Bible study. Otherwise, hindi pa talaga natin kilala ang Panginoon. Pero kung tayo nakakilala na sa Panginoon at sumasama po tayo sa Bible study somehow, nandun po yung paalala sa atin na, baka darating din ang panahon na ako naman ang gamitin ng Panginoon para doon sa mga tao sa susunod na henerasyon. Kung ako ay isa pang kabataan ngayon, di ba? Kung ako young people pa o young pro, darating ang panahon, gagamitin din ako ng Panginoon. Kasi yan po ang calling ng Panginoon sa atin. Hindi lang ang calling ng Panginoon sa atin ay pagdating sa worship, aawit. Uupo. So hindi ho yun for lifetime ho natin gagawin. Kung totoo nating nakikilala ang Panginoon, nandun po yung ating earnest desire na makiisa ho tayo sa gawain. Nandun ho yung ating kagustuhan na sumama sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Bible studies. Iisang araw na nga lang po sa loob ng isang linggo. At alam naman po natin ang kaabalahan na meron tayo linggo o Lunes hanggang Sabado. So, yan po yung makikita po natin sa sinabi po ni Apostle Paul, I am eager. Tayo din po ba'y eager? Hindi lang ho na mangaral o magbahagi ng gospel. Eager din po tayo na magpagamit para sa Panginoon. Okay? So, faithful sharing of God's Word is a championship where its final end is God. Para tayo nasa isang kampyonato, pero lahat tayo panalo. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos na nagligtas sa atin. It is work for the Word. Amen? Amen. Hindi lang ho tayo saved, sabi nga, saved, but we are also workers. Manggagawa. Kaya sabi nung isang hymnal song natin, toiling on. Let us work, sabi doon. Let us hope, let us watch, and labor
till the Master comes. Our toil in the Lord is not in vain. 1 Corinthians 15:58. Okay? So, Paul was eager. Paul was commissioned, was under obligation to share the gospel. But makikita din po natin dito po sa 16, sa ating passage po, Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel." For I am not ashamed of the gospel. So, very particular yung sinabi po niya that Paul was not ashamed of what? The gospel. Kaya number 3, he is confident to evangelize. He is confident to share because he knew the Lord Jesus Christ personally. Unang-una sa lahat, kilala niya ang Panginoon na siyang mabuting balita. And that is the outer core of Paul's ministry of evangelizing the lost. The outer core is his confidence to the Word. The inner core is the Word itself, the gospel itself. His confidence in the gospel is not misplaced, nor modified by externals. Ang kanyang kumpiyansa ho sa mabuting balita ay hindi ho sa kung saan. Maliwanag sa kanya kung saan nakalugar ang kanyang kumpiyansa para sa darating na panahon, para sa buhay na walang hanggan. At ito ay sa mabuting balita lamang. Hindi rin po ito modified ng mga kaganapan o ano mang nangyayari po sa labas. Siya ay nagpapatuloy sa Panginoon. Even though he had suffered many times, maraming beses na siyang naghirap dahil sa kanyang pagbabahagi ng mabuting balita. In 2 Corinthians 11, kung maalala po natin, inisa-isa ho niya yung mga paghihirap niya sa ministry. Kaya hindi po meant na ikaw ay tawagin ng Panginoon sa gawain, gaganda ang buhay, yayaman, magkakasasakyan, magkakabahay. Hindi ho. Paul was for how many times? He was arrested, imprisoned, beaten, shipwrecked. Ano pa? Marami ho. Scourged, mocked. Maraming beses ho na na-experience po ni Apostle Paul, but his confidence in Christ did not dwindle. His confidence in Christ remains. Nananatili ang kanyang pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Kahit puro peklat na ang kanyang katawan dahil sa pag-ibanghelyo. Kaya sabi niya sa Galatians 6, the brand marks. Remember my brand marks. Alalahanin niyo ang mga pilat ko bilang encouragement para sa kanila. Ito po ang buhay ng lingkod ng Diyos, mga kapatid. Okay? He unashamedly preached the gospel for, sabi dito, it is the power of God. It is the power of God for salvation. So, hindi ho niya sinabing, it's because of my Pharisaic background, or being a Jew, or being a Roman, okay? Hindi po dahil siya isang Romano, isang Hudyo, o ano paman, but sabi dito, it is the power of God. It is the power of God who is able to save the soul. Ang itinataas natin ay kapangyarihan po ng Diyos. At sa kapangyarihan din po ito tayo po ay nagpapailalim at nagpapasakop. So now, brothers and sisters, are you confident of this very thing? Are you confident of the message that we have to tell, we have to share? Are we very confident that this is the power of God, the gospel, the message? Are you fully convinced of the message that God has entrusted to you to share? Are you by fully convinced sa mensaheng ito? Hindi ho tayo wala hong pagtataka o pagdududa sa mensaheng ito? Then share it. That is the challenge. And this is a command. Ipangaral po natin.
ibahagi po natin ang mabuting balita. Okay, 2 Timothy chapter 1, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 12. Therefore, do not be ashamed of the testimony of our Lord or of me, his prisoner. So this is Paul speaking to Timothy. But join with me in suffering for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was granted us in Christ Jesus from all eternity, but now has been revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ, or Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel, for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher. For this reason, I also suffer these things. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. So ito po ba ang ating estado sa pangangaral? We're fully convinced and we know whom we have believed. And we believe that he is able to keep. Sabi po dun sa awit natin, to keep that which I have committed unto him against that day, the day of the Lord. Mga kapatid, are we confident? Punong-puno ba ang ating kumpiyansa? Sabi nga, ang kumpiyansa huwa natin ay ganun na lang, katulad po ni Apostol Pablo. That's why he is not ashamed of the gospel. He was eager to preach the gospel. And that's why he said he is under obligation to preach the gospel. So these are the spirits, sabi nga, of the evangelist. Ito ang mahalagang katangian ng isang ebanghilistang hindi dapat mawala sa atin. Amen? Amen. So tayo po ay magpaka-ebanghilista. Magpaka-ebanghilista habang tayo narito pa sa lupa. Bago pa tayo bumalik sa lupa. Bago pa tayo mag-amoy lupa. At may panahon pa. Tayo po ay magpaka-ebanghilista. As our conclusion, the evangelist spirit of sharing the gospel responsibly, faithfully, and confidently is a must to see. The Great Commission's call is still ringing. So, ibig sabihin ay nagre-ring pa rin ho ang tawag ng Great Commission. What will you choose to press on? The green button where it means to say, "Here I am, Lord," or the red button where it means to say, "I am busy," or "I do not have time to answer," or much worse, "Do not disturb me." So ito po yung ating parting statement. Umaalingaw-ngaw po ang tawag ng Great Commission. Ano po ang pipiliin natin? Para may tumatawag sa atin sa cellphone. Yung bang green, nang ibig sabihin, narito po ako, Panginoon, o yung red, end call. Busy po. Huwag niyo akong istorbohin, tulog pa. So yan po ang tawag ng Panginoon sa atin. Are you ready? Amen. Hindi lahat But the gospel, sabi nga, is here. The calling is still here. Nandito po ang panawagan. Tayo po ay sumunod sa panawagan ito. Tayo po ay manalangin. O Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat po sa hamon ng inyong pong mensahe. Patuloy po kami magpagamit at mag-instrumento sa pag-ibanghelyo, sa pagbabahagi ng mabuting balita. At hindi lamang po may bahagi namin ito sa pamamagitan ng aming labi, kundi sa aming puso. Nandun po ang aming kagustuhang ipamuhay ang katotohanan ito, O Diyos. Sa tulong at biyaya po ninyo. Tulungan niyo po kami na kami po ay patuloy na magpagamit sa iyo, Panginoon. At may sakatuparan po namin ang inyong pong pagtawag para sa iyo pong kapurihan. Salamat po muli, pinupuri ka namin
at pinasasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, purihin po ang ating Panginoon. At ngayon po, dahil ngayon ay first